mahal ba tayo magsitayuan? Did that prayer again? Classmates, are you ready to pray? Yes, we are. Father, Son, Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Bago tayo umupo, tingnan mo na ang nasa ilalim ng upuan kung may mga papel pa. Wala na, take your seat. So, Raven, who's absent of the boys? There's no absence, sir. How about the girls? No, sir. Okay. So, what we discussed yesterday? It's all about adverb of time. Okay, adverb of time. So, I have here an activity. So, I will read. Okay. So, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Ito muna ha. Simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasapakan. Okay. Ang tatlo. Ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Apat. Bandawan ng mabuti, kuskusin ang mga binulawan upang malinis ang dumikit na sabon o ang paglalagay sa amoy. Okay. Lima. Sabunin ang mga halaman ng galit ng planggana na may sabon o dishwashing liquid at esponja o sponge. Okay, so ngayon, pagsunod-sunodin ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinakain at pinaglutuan. Isulat ang bilang 1 to 5 sapat lang. Meron na pong numbers. Ilagay sa tamang bilang ang mga numero. Sir. Okay, tama. Number 1, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasampapan. Sabunin ang mga ito. Number 2. Number 2, Sabunin o gamit ng maliit na planggana na may sabon o dishwashing liquid at esponja o sponge. Number 3.
Banlawan ang buti, kuskusin ang mga binabanlawan upang malinis at dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Number 4, ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Number 5, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Okay? So, meron akong katanungan. Tumutulong ba kayo sa paglilinis ng iyong tahanan? Yes, sir! Okay. Kilala niyo ba ang mga bagay na nasa mesa? Yes, sir! Kilala niyo ba ito? Yes, sir! Walis! Ano to? Paano ito ginagamit? Pag-imbak ng mga basura, Okay, ginagamit ito sa pagwawalis ng mga kalat. Okay, so, meron ako dito larawan. Okay. Living room. What did you observe the picture? Malinis, Organisado, naka-organize, Higit sa lahat, beautiful. Alin sa dalawang mas gusto Number sa yung malinis sa o una. sa madumi? Una. Ang larawan. Sauna, Ang larawan, sir. Kasi Opo. mas malinis at mas maayos. Yes, Sa- na-organize. Pangalawa naman, Ay, Madami, makalat. Hindi hindi naka-organize. na-organize ang Mga gamit. Ano naman sinasabi natin madumi, pero makalat siya. Yes, sir. So, ngayon may babasahin akong kwento. Makinig kayo na magigit, pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang consumable sa paglilinis ng tahanan. Ano ang mga consumable sa paglilinis ng tahanan? Ano? Sabon. Mga Dice. nauubos at di nauubos. Sabon. Liquid. Dishwashing liquid. Powder. Powder. Yung mga hindi nauubos. Walis tingting. Okay, tama. Okay. Map. So, consumable sa paglilinis ng tahanan, ito ang mga kagamitan na uubos o nababawasan na pinagamit sa pag-aayos at paglilinis ng tahanan. Ngayon, handa na ba kayong makinig sa ating quick? Yes, sir! Yes, sir. Handa na, sir. So, ang kwentong ito, ang mabilis na paglilinis ni Aling Marta. Isang Sabado ng umaga, napagtanto ni Aling Marta na kailangan bilisin ang paglilinis ng bahay dahil darating ang kanyang mga kaibigan mamayang hapon. Kaya kinuha niya ang walis tingting para linisin ang bakuran at mabilis niyang natanggal ang tuyong dahon at dumi. Sa pumagaspang na sahig ng pintuan, pagkatapos pumasok siya sa loob at gumamit ng walis tambok. Pawalisin ang makinis na sahig ng sala gamit ang dustpan, ibinukod niya ang lahat ng nawalis na ligabok at tinapon sa basurahan. At kinuha naman niya ang basahan at pinunasan ang mga mesa at istante. At tinanggal ang mga alikabok na nakakapit. Pagkatapos naganda siya ng tubig na may floor cleaner at ginamit ng mop para punasan ang buong sahig ng kusina at sala. Kaya agad namang naging makinis at mabango ang mga ito
Para sa bintana, kumuha siya ng dust cleaner at pinunasan ang salamin hanggang sa magnining ito. Habang naglalaban naman ng mga tuwalya, dinamit niya ang sabon panglaba para lisin ang mga mansa at idinagdag ang kunting bleach para mapanatili itong putik at malinis. Bago matapos, kinuha niya ang disinfectant spray at spray ito sa mga hawakan ng pinto, pindutan ng ilaw at mga ibabaw ng kusina para siguradong walang mikrobyo. So mga tanong, sino ang naglinis ng bahay sa pinto? Martha! Okay, si Aling Martha. Martha. Aling Martha. Ano ang mga kagamitan na ginamit ni Aling Martha? Sabon!